Republika ng Pilipinas, His Excellency President Ferdinand Bongbong R. Marcos Jr. Alyansa sa bagong Pilipinas, alyansa ng pagkakaisa. Anong sigaw ni Andrew E? 12! 12! Para sa... Yan po ang aming alyansa. Maraming salamat po. Magandang gabi na siguro. Magandang gabi na po sa ating mga kaibigan na tiga Cavite at tiga Calabarzon na nandito ngayong gabi. Nagpapasalamat kami at kayo'y nakarating dito sa aming pagpapakilala at pagpapakita sa inyo at ihaharap namin sa inyo ang ating mga kandidato ng alyansa. Alam po ninyo, yan po talaga ang aming iniisip upang makatulong po sa ating mga kababayan. Baka maitanong po ninyo, bakit ang tawag sa grupong ito ay alyansa? Alyansa po dahil pinagsama-sama natin po ang mga pinakamagagaling, ang lahat ng mga pinakamahusay, lahat ng pinakamahabang karanasan at malalim ang dunong sa pagsiservisyo publiko. Kaya po, kung kadalasan po, ang ating mga pagka napunta po kayo sa kampanya, makita po ninyo, lahat po ng nakaupo rito sa entablado, pare-pareho po ang suot na t-shirt. Ngunit ngayon, kung titignan niyo po kami, iba-iba yung t-shirt, iba-iba yung kulay namin. Dahil hindi na namin masyadong inintindi kung ano ang kanilang naging partido, ang kanilang naging political party. Basta't ang tinignan lang namin, sino ba ang sa ating palagay ay ang malaki maitutulong sa taong bayan. Sino ba sa lahat ng ating mga kilala ay handa na magkapit-bisig sa kanilang kapwa-senador, sa kanilang kapwa mga congressman, sa mga local government official. Sino ba ang mga kilala na marunong magpatakbo ng ating lehislatura? Ang marunong na sumulat ng mga magagandang batas. Yan po ang aming napili. Yan po ay ang naging alyansa. Ito pong alyansa. Ito yung kaibahan po nito ng pagsasama na ito. Ang kaibahan po ito ay may panindigan po. Yung panindigan po namin ay hindi lamang na manalo sila sa darating na halalan, kundi po na makatulong, na makagawa ng maraming pamamaraan upang ang taong bayan ay gumanda naman ang buhay, upang naman masasabi natin mas maganda po ang Pilipinas ngayon kaysa sa nung tayo ay bagong upo. Kaya naman po, maraming pong salamat na kayo'y nakarating. Alam niyo po, ako po ay galing lang sa Regional Development Council. Ano ba yung Regional Development Council? Yan po yung inyong mga city mayor at saka yung mga gobernador ninyo. May council po kayo na nagbibigay ng mga paalam sa national government kung ano yung mga nangyayari. Alam nyo ba po na ang Calabarzon, ang 4A, ang Region 4A, ang pinakamaganda ang economic performance ng Region 4A. Alam nyo ba, ang inyong economic performance, mas maganda pa kaysa sa National Capital Region, mas maganda pa kaysa sa NCR. Kaya naman po, nakita po naman ninyo, dapat kami naman sa national government, iniisip po namin, paano po para pagandahin po, dahil biglang dumami ang tao dito sa Cavite, biglang dumami ang tao sa Laguna, biglang dumami ang tao sa Batangas. Alam niyo po, paano? Kailangan na magpaglagay tayo ng pabahay, maglagay tayo ng ospital, maglagay tayo ng mga eskwelahan. Lahat po yan ay kailangan maglagay tayo ng kalsada upang hindi nahihirapan ang mga bagong dating sa inyong probinsya. Kaya po, malalaki po mga proyekto ang aming nakakasa
para sa Region 4A, para sa Cavite. Kaya kailangan na kailangan po para mabuo, para maging maganda ang tuloy-tuloy ng kaunlaran ng Region 4A, ng Calabarzon, ng Cavite, ay kailangan po natin ng mga magagaling na senador. Kailangan po natin ng mga senador na nagkakaisa, na nagtutulungan. Ako naman, sa aking palagay, ay napakapalad ko po dahil kapag nanalo na itong ating buong ticket, ay napakapalad ko po dahil isang Pangulo ay meron siyang mga kasamaan na kasing galing, kasing husay, kasing sipag, kasing bait at nagmamahal sa taong bayan na kagaya na itong grupong ito. Kaya po, ipinagmamalaki po namin. Alam nyo naman, narinig nyo na po sila. Narinig nyo po sila sa kanilang mga nadaanan na, ang kanilang mga karanasan. Narinig nyo po sa kanila ang kanilang mga plano na nais gawin upang pagandahin ang inyong mga buhay. At yan po naman, ay maliwanag na maliwanag. Lahat po ng nakaharap po sa inyo ay marurunong po sila. Ay dahil kung iisa-isahin po natin, lahat yan starring, lahat yan. Kaya nakakagulat, pinagsama-sama po natin, ayan talaga, ang tawag ngayon sa eleksyon na ito, sa mga kandidato ng alyansa, ito na po yung tinatawag na Dream Team. Dahil po ay sila ang pinakamagaling na ating mahanap. Sila ang nagpakita ng tapang, ng bait, ng husay, ng sipag sa pagtulong sa ating mga kababayan. Alam niyo po, hindi po sila mga baguhan. Ilan po sa kanila ay dumaan na po sa Senado. Dati pong mga senador. Andiyan po si Senador Cayetano. Andiyan si Senator Lacson, Senator Lapid, Senator Pacquiao, Senator Revilla, Senator Tolentino, at Senator Soto. Si Senator Soto hindi lamang naging senador, naging Senate President pa. At masasabi ko naman, noong ako'y senador po, siya po ang Senate President namin. At kaya kinakahangaan po namin mga senador dahil siya ay napakagaling niya na magpatakbo ng aming lehislatura. Nakakahanap po siya, marunong po siya na makahanap, na magkasundo. Kahit na nagtatalo kami, halos mag-aaway na kami. Alam mo naman mga senador, mahilig magdebate. Nakakahanap siya ng paraan upang kami magkasundo, upang maging maganda ang ating mga batas. At yung ilan po ay dumaan din po sa mababang kapulungan. Sa naging congressman din po. Nandiyan po, Congressman Abalos, Congressman Binay, Congressman Cayetano, Congressman Pacquiao, Congressman Tulfo, Congressman Villar. Yan po ang ating mga naging kasamahan. Yung iba po, naging classmate ko pa. Si Congressman Abi Binay, seatmate ko pa. At siguro sa lahat ng mga congressman napupuna kami na laging naghahalakakan. Kasi po, doon kami sa house, marami po kaming mga ginagawang trabaho. Ngunit sila po ay sanay na. Wala na pang OJT ito mga ito. Basta't pumasok, unang araw pa lang, unang oras sa unang araw, magtatrabaho na nila. Alam na nila ang gagawin nila. Apat naman sa kanila ay dumaan sa tinatawag na cabinet level. Ang kanilang, o kundi sa kabinete mismo, cabinet level ang kanilang mga hinawakan na posisyon. At sila po ay si Secretary Ben-Hur Abalos ng DILG. Paano po siya naging DILG Secretary? Dahil po, nung umupo ako bilang Pangulo, inisip ko, sino ba ang kilala ko na nakakaunawa sa lahat ng mga problema ng LGU, kung ano ang mga kailangang gawin at paano ang magiging koordinasyon ng local government at saka ng national government. At naisip ko po, dahil balitang-balita po na mayroong isang magaling na mayor nang galing sa Mandaluyong City. Kaya po napili atin na naging sekretary po, si Secretary Ben-Hur Abalos. Ang isa pang naging sekretary,
Secretary Erwin Tulfo, siya po ang DSWD, na kung maalala ninyo, ay siyang napakasipag dahil nga naman, nung naghahanap ako ng DSWD Secretary, ako, sino ba ang kilala ko na ang buong buhay ay wala na lang ginagawa kundi tumulong sa mga maliliit, kundi tumulong sa mga api, kundi tumulong sa mga nangangailangan ng tulong. Ay maliwanag naman at kaya ko po linagay bilang kalihim ng DSWD si Secretary Erwin Tulfo. Ang isa pang naging secretary level na opisyal ay anak ng Cavite. Siya naman ay Secretary Tolentino ng MMDA. Ang MMDA po, Metro Manila po yan. Ngunit, nung hawak po ni Chairman Tolentino yan, ay kahit nasa labas ng sa labas ng Metro Manila, ay marami pa rin siya po siyang natutulungan. Lagi ko pong kinikwento ito na nung kami ay nasa pagkatapos po ng Yolanda at kami nasa Leyte at nag-aantay at naghalos magmamakaawa kami para matulungan kami ng national government. Ang una pong nakarating sa amin at may dalang mga heavy equipment ay nagulat lang po kami. Bigla na lang po si Tol, ando na. Sabi ko, nung ginagawa mo rito, ay dala ko yung mga heavy equipment dahil balita ko na meron kayo, may pangangailangan kayo. Kaya po, siya nasa MMDA, ngunit hindi lamang Metro Manila, kung hindi lahat ng mga nangangailangan, basta't kaya niyang matulungan, ay tinutulungan niya. Ang isa pa po na senador natin, na cabinet level ang nahawakan, ay si Senator Lacson na naging Presidential Assistant for Rehabilitation and Recovery. Yung pong opisinang yun ay ginawa po yun para tulungan ang mga naging biktima ng Yolanda. Pagkatapos pagdaan po ng bagyo, ng napakalaking bagyong Yolanda, ay siya po ang namahala upang magtayo uli ng bahay, upang maglagay ng mga water system, upang mailipat ang ating mga kababayang na naging biktima ng Yolanda. Ngunit si Senator Lacson, hindi lamang po yan. Siya po, nakita naman po ninyo, siya rin po ay naging Chief PNP. Hepe siya ng buong pulis ng buong Pilipinas. Hindi baka maalala po ninyo, nung una siyang umupo, anong ginawa ni Chief PNP, Lacson? Bagong upo siya bilang hepe ng PNP, ay tinitingnan niya yung kanyang mga pulis at yung mga malalaking tiyan na walang ginagawa, naka-standby lang, ay pinapatakbo niya para yung mga pulis doon makita na talagang andang-handa magtrabaho. Bukod pa roon, nung panahon ni Senator Lacson bilang hepe ng chief ng PNP, mula nung panahon na yon, yung pinakamataas na approval rating ang nakuha ng PNP sa buong kasaysayan ng PNP. Hanggang ngayon po, hindi pa natin natapatan yung ganong klase. Alam naman po nila na ang government ay sa lahat po ng iba't ibang opisina, mula po sa local government, mula po sa cabinet level government, mula po sa lahat ng sektor ng pamahalaan, ay sila po ay sanay. Kaya naman po malakas ang loob namin na sila ang iharap namin po sa inyo. Meron din po tayong mga local government official. Andyan po ang mga naging gobernador. Palagay ko, alam na ninyo kung sino ito. Unang-una, naging governor ng napakalaking lalawigan ng Pampanga. Sinong may alam? Governor Lito Lapid. Kayo naman, pambira. Hanggang dapat maalala ninyo dahil nakita po ninyo kung puntahan ninyo yung Pampanga. Para pong Cavite, napakabilis ang pagpaganda. At yan po ay sinimulaan ng ating butihing gobernador. At dito naman po sa Cavite, sinong naging governor ninyo na tumatakbo ngayon bilang senador? Sorry, hindi kaya kilala .
Governor Bong Revilla. Meron din tayo mga big city mayor. Para makita naman po ninyo na lahat po, malawak po ang kanilang karanasan. Malapad po ang kanilang experience para maging handa dito sa kanilang tinatakbuhan na posisyon. Kaya nabanggit ko na po, ang naging mayor ng Mandaluyong City, Mayor Benhur Abalos. At nung panahon po niya, kilalang kilala po ang Mandaluyong City dahil napaka-progresibo. At si Mayor Abalos nung panahon niya ay marami pong natanggap na premyo, marami pong natanggap na pagkakakilala dahil sa maganda niyang patakbo ng kanyang lungsod ng Mandaluyong. Isa pa po, palagay ko alam din ninyo, ang naging mayor naman ng Tagaytay na nandito sa entablado. Kilala po ninyo. Ayun. Sino yung kamag-anak mo ata yung nagawa? Si Tol. Naging mayor din yan ng Tagaytay. Si Mayor Tol Tolentino. At doon siya tumagal, lalo nung panahon pa nung ang Tagaytay ay nagsisimula pa lang na maging very, very progressive. At siyempre, ang mayor, kasalukuyang mayor ng pinakamayaman na lungsod sa buong Pilipinas. Alam niyo ba, alin ang pinakamayaman na lungsod sa Pilipinas? Makati po. Makati City, the richest city in Manila, ang mayor po, si Mayor Abby Binay. Alam nyo naman po, sa pagka naisip natin, pinakamayaman siya na lungsod, sasabihin natin, siguro, madaling-madali ang trabaho ng mayor dyan dahil marami siyang pondo. Hindi siya naghihirap sa pondo. Totoo nga naman. Ngunit, alam nyo po ang ginawa ng ating butihing mayor ay ang kanyang ginawa, lahat na maipamigay niyang libre sa kanyang mga constituent ay ginawa po niya. Ang dami po na benepisyo ang pinamimigay ng City Government of Makati dahil po sa ating Mayor Abby Binay. At kung pag-uusapan naman ang mga kababaihan, hindi po tayo maiiwanan dahil nandito naman po ang ating mga magigiting na mga magre-represent sa ating mga kababaihan. At ang ating mga kandidato na babae ay hindi po pangkaraniwan po. Sila po ay siguro sila na yung pinakamatapang, sila na yung pinakamasipag na nakita ko. Kaya naman po maaasahan ninyo dito sa ticket na ito, kapag nahalal, ay hindi po mawawala ang boses ng kababaihan. Dapat palalakasin natin ang boses ng kababaihan at makakatiyak po kayo na ang karapatan ng mga kababaihan ay pagtatanggol. At dito po sa akin, kadalasan po, pag nagsasalita ako dito tungkol dito sa ating mga kandidato, ay pinagmamalaki ko kung saan-saan po silang nanggaling. Ngunit, kung titignan po natin, sinulo na yata ng Cavite itong alyansa na tatlo ang Caviteño na tumatakbo bilang senador sa alyansa. Meron pang one half. Dahil po si Mayor Binay nakapangasawa po ng tiga Cavite rin. Kaya kailangan naman siguro dapat din may magre-representa rin po sa mga galing po sa iba't ibang lugar. Meron din po tayo niyan. Andiyan po, siyempre, yung ating minamahal na champion, ang ating champion na si Manny Pacquiao. Si Manny Pacquiao ay galing sa Bukidnon, sa Sarangani at sa Jensan. Ito pong si Erwin Tulfo, ay laking Davao po ito at tumagal din siya sa Sulu. Kaya dahil po ay doon na destino ang kanyang ama. Sumama po siya sa kanyang ama
at doon na destino ang ama po niya ay naging bayani ng ating bansa. Baka po hindi ninyo alam na merong dati pa, bago pa si Senator Tito Soto, meron na pong Senator Soto noon. At ang unang Senator Soto po ay sa Cebu naman nang galing. Kaya naman, alam natin, makikita ninyo na nanggaling sa iba't ibang bahagi ng ating minamahal na Pilipinas ang ating mga kababayan, ang ating mga kandidato. Ay wala po dito ngayon, pero si Camille Villar, siya po, ang mga ninuno niya ay galing po sa Iloilo, kaya't mga Ilonggo naman. Kaya naman po, makita mo very well, kung sabihin, balansyado po. Balansyado sa kanilang kaalaman, balansyado sa kanilang tinutugunan na problema sa iba't ibang lugar ng buong Pilipinas. Ang hangarin talaga ng ating alyansa, ang direksyon talaga na tinutunguan nitong ating alyansa ay ang pagpaganda ng Pilipinas, ang pagpapaganda ng buhay ng bawat Pilipino. Ang habol po natin ay ang kaunlaran, hindi po ang pag-away-away, hindi po ang pang-aapi. Ang kailangan po natin sa pag-uunlad, hindi po pananakit o paninigaw. At ang kailangan po natin ay solusyon, hindi mga maiinit at maanghang na salita na wala namang kabuluhan, wala namang kinalaman sa serbisyo publiko. Ang mga kandidato ng alyansa ay kasama natin sa pagtataguyod ng interes at kapakanan ng bawat isang Pilipino. Ipaglalaban po natin ang ating soberanyo at yan ay gagawin natin sa pamamagitan ng magandang pag-uusap sa pagka-diplomatiko at sa pakita ng dignidad ng mga Pilipino. Hindi natin isusuko ni isang pulgada ng ating teritoryo, hindi tayo kailangan sumunod sa kahit sino mang dayuhan. Tayo po ay may ganap na karapatan at dapat makinabang sa yaman sa ating sariling bayan. Sa laban naman kontra sa krimen, kontra sa droga, wala po sa amin ang naniniwala na ang solusyon ay pumatay ng libo-libong Pilipino. Ang dapat po dyan, para masolusyonan po yan, ang ating magsulat ng magagandang batas, ang ating pagsuporta sa mga pulis, ang ating pagsuporta sa ating mga local government officials upang magawa nila na mabuti ang trabaho nila. At pagdating naman po sa ekonomiya, ito po ang pinakamahalaga ng ating ginagawa ngayon dahil tayo ay bumabawi pa lang tayo ngayon sa pandemya. Kaya kailangan na bigyan natin ng pansin ang ating ekonomiya. Para sa trabaho, huwag naman natin puntahan, huwag na natin balik-balikan. Hindi natin kailangan ang mga illegal na industriya kagaya ng mga bogo na naging pugad lang naman ng krimen at karahasan. Kaya't po ay binan na po natin yan. At ang tunay na solusyon ay para sa trabaho at sa kabuhayan at suporta sa maliliit sa mga nangangailangan. Yan po ang tunay at tamang solusyon sa mga problemang yan. Magkaisa po tayo sa pagpili ng ating mga leader na tapat sa kanilang tungkulin. Buo ang panindigan at handang maglingkod para sa para maging mas maginhawa ang ating mga kabuhayan. Ito po ang ating alyansa. Ito po ang ating hinaharap sa inyo. Ito po ang magdadala sa atin ng kaunlaran. Ito po ang magdadala sa atin ng pagkakaisa. Ito po ang
alyansa para sa bagong Pilipinas. Ng Pilipinas, Ferdinand R. Marcos Jr. Isang masigabong palakpakan para sa alyansa